2 oras pagkatapos kong manganak, tiningnan ko ang aking asawa at hiningi sa kanya na hawakan ang aming anak na babae. Hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon sa kanyang maayos na gray na coat, tinitingnan ito na parang anak ng estranghero na iniwan sa kanyang pintuan. Pagkatapos ay yumuko siya nang malapit na tanging ako lang ang makarinig at binigkas ang mga salitang magtatapos sa aming kasal bago sumikat ang araw. May anak na akong lalaki sa ibang babae. Hindi ko ilalagay ang pangalan ko sa batang ito. Hindi ako umiyak. Hindi ko siya pinag-ulit. Tumingin ako sa mukha ng aking anak na babae. Parin malambot at rosas at walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay katatapos lang pumili ng iba sa parehong hininga na tinanggihan niya ito. Hinila ko siya nang mas malapit sa aking dibdib at ngumiti ako. Pagkatapos tandaan mo ang sandaling ito, bulong ko dahil ito ang huling sandali na makukuha mo mula sa amin. Tumawa siya. Talagang tumawa siya na parang sinabi ko ang isang cute at hindi nakakapinsalang bagay. Isang bagay na sinasabi ng isang pagod na bagong ina bago siya bumalik sa kanyang tamang pag-iisip. Wala siyang ideya na sa susunod na umaga ay wala na kami at ang kanyang panghihinayang ay katatapos pa lamang magsimula. Ako si Isabel Reyes at ito ang kwento ng gabi nang itinapon ng aking asawa ang kanyang pamilya, kayamanan at kinabukasan. Lahat sa 2 oras pagkatapos kong maging ina. 4 na taon na ang nakalipas, pumasok si Wesley Castillo sa aking buhay sa paraan ng mga mamahaling bagay palagi, tahimik at pagkatapos ay bigla. Ako ay nagtatrabaho bilang auditor ng kontrata sa isang katamtamang laki na kumpanya sa Makati. Ang uri ng trabaho kung saan binabasa mo ang maliliit na letra hanggang sumakit ang mata at lumamig ng 2 beses ang kape bago magtanghali. Siya ang tagapagmana ng Castillo Holdings, isang grupo ng real estate at hospitality na itinayo ng kanyang lolo mula sa isang simpleng motel sa tabi ng daan tungo sa isang bagay na nagmamay-ari ng mga skyline. Hindi niya kailangang magpa-impress sa sinuman. Hindi siya kailanman nagtaas ng boses, hindi tinitingnan ang telepono sa hapunan, hindi kailanman ginawa akong parang accessory sa buhay na puno na bago pa ako dumating. Sa unang taon, akala ko nakita ko na ang pinakabihirang bagay, isang mayamang lalaki na pa rin, naaalala kung paano maging mabait sa isang babae na walang magagawa para sa kanya. Ang kanyang ina, Adela, ay magalang sa akin sa paraan ng mga taong magalang sa isang bagay na hinihintay nilang mapalitan. Ang kanyang ama, Pedro Castillo, halos hindi nagsasalita sa akin sa mga unang taon. Karaniwang umaalis sa kwarto sa loob ng ilang minuto pagdating ko na may dahilan tungkol sa tawag na kailangan niyang sagutin. Sinasabi ko sa sarili na iyon lang ang kanyang ugali. Lumang pera, lumang asal, lumang katahimikan. Hindi ko pa naiintindihan noon na sa pamilyang iyon, ang katahimikan ay hindi kailanman neutral. Ito ay isang desisyon na ginawa ng maingat at binabalik-balik lamang kapag huminto ito sa pagiging kapaki-pakinabang. Nagpakasal kami 18 buwan pagkatapos naming magkakilala. Sa isang maliit na seremonya, iginiit ni Wesley na panatilihing simple. Malayo sa ingay ng kumpanya, aniya, habang pinipisil ang aking kamay na parang kaming dalawa ay nagsasabwatan laban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Naalala ko na nakatayo sa hallway ng munisipyo bago iyon, inaayos ang kanyang necktie dahil nanginginig ang kanyang mga kamay, at iniisip na ang isang lalaking ganoon kabalisa tungkol sa pagpapakasal sa akin ay hindi maaaring may kakayahang maging kalmadong, sanay na kalupitan na makikita ko 2 taon pagkatapos sa isang silid ng ospital. Mali ako roon. Tulad ng mali ako sa maraming bagay noon, lalo na dahil mahusay siya sa pagsasabi ng mga ito na parang simpleng katotohanan sa halip na maingat na script. Ito ay noong 2 taon ng aming kasal nang una kong marinig ang pangalang Carmela Rosario. Siya ang executive assistant ni Wesley, isang babae na may matalas na maayos na blazer at boses na hindi kailanman tumataas sa kalmadong tono. Nakita ko siya ng 2 beses sa mga event ng kumpanya.
Ang pangalawa sa isang hapunan sa holiday, nahuli ko siyang sumulyap kay Wesley sa kabilang kwarto na may ekspresyon na hindi ko mabigyang pangalan noon. Hindi eksaktong guilt, hindi eksaktong pangungulila, isang bagay na mas malapit sa pagkapagod. Sinasabi ko sa sarili na imahinasyon ko lang. Wala akong tunay na dahilan para isipin ang iba. Si Wesley ay pa rin umuuwi, karamihan sa gabi. Pa rin naaalala ang aming anibersaryo. Pero sa pagbabalik tanaw, ang maliliit na bagay ay nagsimula na. Mga tawag na sinasagot niya sa driveway sa halip na sa loob ng bahay. Mga biyahe sa negosyo na nadaragdagan ng isang araw, pagkatapos dalawa, na may mga paliwanag na teknikal, nakapani-paniwala, at kahit papaano ay hindi kailanman tiyak. Sa tuwing binabanggit ko ang ideya ng mas malaking pamilya balang araw, isang pangatlong anak, mas malaking bahay, siya ay tumatahimik sa paraang mas parang isang lalaking nagkakalkula kung gaano pa katagal niya maiiwasan ang paksa. Napansin ko, hindi ko lang pinayagan ang sarili na sundan ang pag-iisip hanggang sa katapusan nito. May isang gabi noong unang bahagi ng 2 taon nang umuwi siya pagkatapos ng hating gabi mula sa sinasabi niyang hapunan sa kliyente at natagpuan ko ang resibo sa bulsa ng kanyang coat kinabukasan para sa restaurant 2 bayan palayo, isang lugar na hindi ko kailanman narinig niyang binanggit, na may petsa 2 oras na mas maaga kaysa sa oras na sinabi niya sa akin na umalis siya. Tinanong ko siya tungkol dito sa almusal, kalahating biro, at pinanood ko siyang gumawa ng paliwanag sa real time. Hapunan sa pagre-retiro ng isang kasamahan, isang mesa na sinalihan niya ng huli, walang dapat tandaan. Naalala ko na iniisip, kahit noon na ang isang lalaking nagsasabi ng katotohanan ay hindi karaniwang nangangailangan ng 3 pangungusap para ipaliwanag ang isang hapunan. Pinakawalan ko pa rin dahil mas madaling pakawalan ang mga bagay kaysa maging uri ng asawa na nagpapanatili ng listahan. Sa parehong holiday dinner na iyon mamaya sa gabi, natagpuan ko ang sarili sa tabi ni Carmela, malapit sa mesa ng inumin, habang si Wesley ay hinila sa usapan tungkol sa quarterly numbers sa kabilang kwarto. Tinanong niya kung paano ang pagpaplano ng nursery dahil nabanggit ko ang pagtatangka para sa sanggol sa ilang tao sa office party noong nakaraang taon. Ito ay isang maliit na ordinaryong tanong. Ang naalala ko ay kung gaano niya ito maingat na tinanong, na parang lumalaktaw siya sa isang bagay na ayaw niyang guluhin, at kung gaano niya agad iniwan ang sarili pagkatapos kong sumagot bago pa man ako matapos ang aking pangungusap. Sinasabi ko sa sarili na hindi lang siya sanay sa small talk sa asawa ng boss. Hindi ko na ito naisip muli sa halos 2 taon. Bago ang lahat ng iyon, bago pa lumabas ang pangalan ni Carmela, may 2 taon ng mga appointment sa fertility na hindi namin napag-usapan kahit kanino sa labas ng waiting room ng klinika. Dumalo si Wesley sa bawat isa sa unang taon, hinawakan ang aking kamay sa 2 procedure na hindi nagtagumpay, at sinabi sa akin nang higit sa 1 beses na may oras pa kami na mangyayari ito kapag dapat mangyari. Sa pagbabalik tanaw ngayon, iniisip ko kung magkano sa pasensya na yon ang tunay at kung magkano ang mas madaling gampanan kaysa sa alternatibo. Isang usapan tungkol sa kung siya ba ay pa rin sumusubok sa bawat aspeto ng salitang iyon sa akin. Hindi ko malalaman nang tiyak kung kailan nagsimulang mahati ang kanyang atensyon sa 2 direksyon. Alam ko lang na sa isang lugar sa 2 taon, habang ako ay nagtitrack ng ovulation calendar at tahimik na umiiyak sa parking lot pagkatapos ng mga appointment na walang patutunguhan, isa pang bersyon ng sagot na sinasabi niyang hinihintay niya ay nasimulan na sa ibang lugar na lubusan. Nang sa wakas ay nabuntis ako sa tagsibol ng aming 3 taon, umiyak si Wesley sa ultrasound. Naalala ko ito ng malinaw dahil naging memorya ito na hinawakan ko sa lahat ng sumunod. Pininturahan niya mismo ang nursery sa isang weekend. Pinili niya ang pangalan kasama ko sa loob ng mga buwan. Isang pangalan na sa wakas ay napagkasunduan namin 1 linggo bago ako manganak, Mara. Hindi ko alam noon na si Carmela ay ilang buwan na sa kanyang sariling pagbubuntis. Mula noon ay kailangan kong tanggapin na maaaring hindi ko malalaman ng eksakto kung kailan ito nagsimula.
Alam lang na nagpatuloy ito ng matagal at maingat na hindi ko kailanman nahuli ito sa 4 na taon ng pagbibigay pansin sa halos lahat ng iba. Ang hindi ko natutunan hanggang mas matagal pa ay alam ni Pedro ang tungkol sa pagbubuntis sa loob ng mga buwan at binigyan si Wesley ng kanyang sariling ultimatum. Ayusin ang sitwasyon sa isang paraan o iba bago magtipon ang board ng kumpanya para sa year-end review o si Pedro mismo ang magsasabi nito sa kanyang sariling termino sa harap ng mga taong mas mahalaga ang opinyon kay Wesley kaysa sa akin. Ang review na iyon ay na-move up ng 1 beses na at nakaschedule ito para sa linggo pagkatapos ng aking due date. Hindi sinabi sa akin ni Wesley ang alinman sa mga iyon. Nagsimula na lang siyang maubusan ng oras para mapanatiling hindi mag-touch ang 2 hiwalay na buhay. Noong umaga na ako ay nag-labor, si Wesley ay nasa ospital bago pa ako matapos mag-check-in. Naglalakad sa maliit na triage room na may nerbiyos na enerhiya na inakala ko noon bilang excitement sa halip na guilt. Hinawakan niya ang aking kamay sa loob ng 11 oras ng contraction, tinuruan ako ng paghinga, pinakain ako ng ice chips nang hindi ko kayang gawin ng iba, at sinabi sa mga nurse ng 2 beses nang walang udyok kung gaano siya excited na sa wakas ay maging ama. Sa pagbabalik tanaw, iniisip ko na may bahagi sa kanya na ibig sabihin iyon sa sandaling iyon. Tulad ng aktor na maaaring maging totoo sa isang linya habang sinasabi ito at pa rin lumabas sa stage tungo sa ganap na ibang buhay 5 minutong pagkatapos. Si Mara ay ipinanganak 6:47 ng umaga, isang Martes. Umiiyak siya at ang tunog ay puno ng kwarto sa paraang hindi ko pa rin maipaliwanag maliban sa sabihin na parang simula ito ng isang bagay na napakalaki. Hinawakan ko siya sa aking dibdib, pa rin nanginginig, at tumingala kay Wesley, naghihintay na abutin niya ito tulad ng ipinangako niya sa loob ng huling 9 na buwan. Hindi niya ito inabot. Lumayo siya patungo sa bintana. Sinasabi ko sa sarili na nasa shock siya. Kaya marahan kong tinanong, gusto mo bang hawakan siya? Hindi aniya, at may isang bagay sa kanyang boses na naging flat na, at maingat sa paraang hindi ko pa narinig mula sa kanya noon. Lumabas siya sa hallway ilang minuto pagkatapos, at sa half-open na pinto, narinig ko ang mga piraso ng tawag na malinaw niyang akala ay hindi ko maririnig. Isang boses ng babae sa kabilang linya, mahigpit at mapilit, at si Wesley ay mababa ang boses. Hindi ganito, hindi sa telepono, bago niya ibaba at tumayo roon, nang matagal na may kamay pa rin sa doorframe. Ang hindi ko pa alam ay tumawag si Carmela sa kanya ng 2 beses ng umagang iyon. Ang pangalawa para sabihin na hindi na siya handang manatiling nakatago sa isa pang milestone. Gusto niyang kilalanin ng publiko ang kanilang anak na lalaki bago ang board review, hindi tahimik na i-manage. At sa ilalim niyon, may text na dumating mula sa kanyang ina 20 minuto na mas maaga na ipaalam na siya at si Pedro ay papunta na sa ospital para makita ang kanilang bagong apo na babae. Walang indikasyon na alinman sa kanila ay balak magkunwari. Sa pagdating nila ay may iisang apo lang na dapat kilalanin sa taong iyon. Si Wesley ay may mga 1 oras bago pumasok ang sarili niyang mga magulang sa kwartong iyon at magpasya sa kanilang termino sa halip na sa kanya kung paano ito lalabas sa harap ko. Bumalik siya na may bagong suit at naiintindihan ko ngayon na hindi siya nagbibihis para sa usapang gusto niyang gawin. Nagbibihis siya para sa isa na wala na siyang paraan upang iwasan. 2 oras pagkatapos linisan ng mga nurse at tumahimik ang kwarto, bumalik siya na parang lumabas lang siya para magpalit sa isang bagay na mas angkop para sa sasabihin niya. Sinabi niya sa akin tungkol kay Carmela at isang anak na lalaki na pinangalanan sa kanyang lolo. Ipinanganak 4 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang, aniya, ay nakilala na ang sanggol at, bagaman, hindi niya ito sinabi ng direkta. Ilang minuto na ang layo mula sa pagpasok sa aking pinto. Kailangan ng aking pamilya ng mail air. Aniya na parang nagbabasa siya mula sa memo na isinulat ng iba para sa kanya. Si Carmela ay nagbigay sa kanila ng isa. Hindi ko kikilalanin ang iyong anak na babae bilang Castillo.
Gusto kong sabihin sa iyo na sumigaw ako. Hindi. Tiningnan ko ang maliit na natutulog na mukha ng aking anak na babae at may isang bagay sa akin na tumigil at tumalas sa eksaktong parehong oras na parang pinto na sumasara sa malayo. Pinipili mo sila, sabi ko. Hindi tanong. Pinipili ko ang kinabukasan ng aking pamilya, aniya na parang kaming dalawa ay hindi nakatayo sa gitna nito. Ngumiti ako. Nagulat siya. Nakita ko itong nagbago sa kanyang panga. Pagkatapos tandaan mo ang sandaling ito, sabi ko sa kanya. Dahil ito ang huling sandali na makukuha mo mula sa amin. Tumawa siya at lumabas para sagutin ang tawag na kalahati na ang layo pabalik sa anumang buhay na akala niya ay naghihintay sa kanya sa kabilang dulo ng hallway na iyon. Nanatili ako sa ospital na iyon ng 2 gabi pa, ang karaniwang oras ng pagbawi na inirerekomenda ng doktor ko. At pinayagan ko ang sarili na magkaroon ng mga gabing iyon dahil hindi pa ako nagtitiwala sa sarili kong mga binti, lalo na sa aking paghuhukom. Hindi na bumalik si Wesley. Ang kapatid kong babae, Odette, ay nagmaneho ng 4 na oras mula sa probinsya sa sandaling tinawagan ko siya ng unang gabi dumating bago sumikat ang araw pa rin sa damit na tinulugan niya. Hindi niya tinanong kung okay ako. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko sa ganong pagkakasunod at pagkatapos ay kinuha niya ang kontrol, hinahawakan si Mara para makatulog ako ng mahaba sa halip na pira-piraso. Mahinahong nakikipagtalo sa nurse tungkol sa schedule ng gamot sa sakit ko. Nakaupo sa sulok na upuan sa buong visiting hours na parang balak niyang tumagal nang higit sa sinumang susubok na paalisin ako bago ako handa. Sinabi niya sa akin sa aking sariling kasal, tahimik sa ibabaw ng cake, na si Wesley ay may uri ng kagandahang asal na lumilitaw lamang kapag may nanonood. Tumawa ako noon. Hindi ako tumawa na nakaupo sa silid ng ospital na iyon. Sa wakas ay naiintindihan ng eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin 4 na taon na huli. Siya ang nakaupo sa tabi ng aking kama sa halip na si Wesley. At sa isang lugar sa 2nd gabi na iyon, tumigil na ako sa paghihintay na siya ay muling pumasok sa pinto. Ito ay noong 2nd gabi nang sa wakas ay sinagot ko ang tawag na ipinagpaliban ko ng 3 linggo mula sa abogado ng estate ng aking yumao na tiyuhin Eli, isang babaeng nagngangalang Josefina Nadar. Namatay si Eli 8 buwan na ang nakalipas, isang retired structural engineer na gumugol ng 40 taon sa pagdidisenyo ng mga buto ng mga gusali na ibang lalaki ang nakakuha ng kredito. Akala ko ang tawag ay routine na papeles, walang bagay na mahalaga sa tabi ng unang pagbubuntis. Mali ako. Sinabi sa akin ni Josefina mamaya na hindi siya tumawag ng 3 linggo, diretso sa isang routine na bagay. Pumunta si Eli sa kanyang opisina 1 taon bago siya namatay ng walang udyok at hiningi na suriin ang isang lumang partnership agreement na hawak pa niya mula sa isang development deal dekada na ang nakalipas, isa na naisama sa Castillo Holdings nang lumawak ang kumpanya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang siguraduhin na ang papeles ay pa rin nangangahulugan ng dati. Nakita niya ang isang bagay na nag-alala sa kanya ng sapat para patuloy na tumawag. Isang voting agreement, pa rin aktibo, pa rin nakatali, na hindi kailanman binuwag ni Eli, na nakakonekta sa kanyang 11% na stake sa development arm ng kumpanya. Sinabi niya sa akin na si Eli ay hindi kailanman ganap na nagpaliwanag kung bakit gusto niyang suriin ito. Alam lang na pinagkakatiwalaan niya itong maunawaan nito sa huli, kahit wala na siya para ipaliwanag mismo. Nagtrabaho siya kasama niya ng halos 15 taon at sinabi na hindi pa rin niya ganap na naunawaan siya hanggang sa mapanood niya sa real-time ang eksaktong proteksyon ng tahimik na paghahanda na iyon. Hindi pa niya alam kung ano ang kakailanganin ko nito. Alam lang niya sa kanyang mga salita na ang ilang mana ay dapat maunawaan bago mo ito kailangan, hindi pagkatapos. Tinanong ko siya mula sa ospital na kama kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin ngayon. Ibig sabihin, aniya, may mas malaking sabi ka sa kumpanyang iyon kaysa sa iniisip ng iyong asawa. Hindi ko minadali ang anumang bagay sa paraang sasabihin ko ito para sa epekto.
Umuwi muna ako sa bahay na ibinahagi namin ni Wesley ng eksaktong 1 linggo dahil kailangan ko ng pamilyar na lugar para malaman kung ano ang susunod at dahil ang isang abogado na may sense ay sasabihin sa iyo na huwag gumawa ng permanenteng desisyon 3 araw pagkatapos manganak. Hindi rin umuwi si Wesley. Nanatili siya sa bahay ng kanyang mga magulang. At ang tanging kontak ko mula sa kanya sa linggong iyon ay isang solong text na nagtatanong kung may oras na ako para pag-isipan ng mga bagay. Na parang ako ang nangangailangan na muling isaalang-alang ang desisyon na ginawa niya buwan bago pa ako manganak. Tumawag siya ng 1 beses sa linggong iyon sa ika-4 na gabi at halos hindi ko sinagot. Nang sinagot ko, hindi siya nagtanong tungkol kay Mara. Tinanong niya kung nakipag-usap ako sa sinuman sa kumpanya sa tono na malinaw na pinaghihinalaan na niya na ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na hindi pa ako nagdesisyon ng anumang bagay, na tama kahit hindi ang buong larawan. Sinabi niya halos marahan na umaasa siyang mapanatili namin itong civil para sa kapakanan ng lahat, na parang ang civility ay isang bagay na katatandaan lang niya, ngayon na maaaring magkakahalaga sa kanya na mawala ito. Ibinaba ko ng walang sagot at nakaupo ng matagal pagkatapos na may telepono sa kandungan. Nakikinig kay Mara na humihinga sa bassinet sa tabi ng kama, sinusubukang alamin kung aling bersyon niya ang talagang totoo. Ginugol ko ang karamihan ng linggong iyon sa paggawa ng ordinaryong mga bagay na parang kakaiba sa konteksto ng lahat ng iba. Tinitiklop ang maliliit na damit, natututuhan ang ritmo ng mga iyak ng bagong silang, nakatayo sa nursery na pininturahan niya mismo, at hinahaplos ang kamay sa dingding na biglang parang pag-aari ng ibang kasal. Sa ika-5 gabi sa wakas ay binuksan ko ang closet at nagsimulang mag-impake ng tahimik isa-isang drawer, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang pananatili ay tumigil sa pagkakaroon ng saysay sa sandaling pinayagan ko ang sarili na aminin ito. Bumalik si Odette ng weekend na yon para tulungan akong magbuhat ng mga kahon tungo sa isang rental 2 kalye mula sa kanyang bahay. Malapit ng sapat na maaari pa rin siyang dumating nang walang paunawa na may mga grocery at opinyon tungkol sa lahat. Sa pagtatapos ng linggong iyon, si Josefina at ako ay nagdaan sa folder ng maayos sa daylight sa kanyang opisina na may tunay na kape at sapat na oras para magtanong. Ang ibinigay sa akin ng mga shares ni Eli ay hindi kontrol sa kumpanya. Ito ay legal na karapatang humiling ng formal na review ng executive conduct na maaaring ilantad ang Castillo Holdings sa reputational o financial risk sa anumang aktibong financing period. At ang kumpanya ay nasa kalagitnaan ng refinancing ng quarter na iyon, isang katotohanan na walang kinalaman sa swerte at lahat sa uri ng agresibong expansion na itinulak ng ama ni Wesley sa loob ng mga taon. Isang affair na nagbunga ng 2 magkakompetensyang anak, isa rito ipinanganak sa empleyado. Sa panahon ng personal na nilagdaan ni Wesley, ang mga pahayag sa mga nagpapautang na naglalarawan ng kanyang stable na personal na kalagayan ay eksaktong uri ng conduct na umiiral ang review na iyon upang mahuli. Isinumiti ko ang kahilingan sa pamamagitan ni Josefina sa simula ng ika-2 linggo. Lumipat ako ng permanente sa bahay ng parehong linggo tungo sa rental malapit kay Odette kasama si Mara at hinayaan ang proseso ng kumpanya na gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman magagawa mula sa ospital na kama. Pilitin si Wesley na ipaliwanag ang sarili sa mga taong hindi kailanman nangailangan ng aking permiso para magtanong ng mahihirap na tanong. 2 linggo pagkatapos kong isumite, bago magtipo ng board, tumawag sa akin si Carmela. Halos hindi ko sinagot. Nang sinagot ko, sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa review sa opisina at gusto niyang sabihin ang isang bagay bago ito maging isang palabas. Mukha siyang pagod sa paraang walang kinalaman sa bagong silang, isang uri ng pagod na kinilala ko dahil dala-dala ko rin ang bersyon nito sa loob ng 4 na taon nang walang pangalan para rito. Sinabi niya na lumaki siyang nag-iisang anak sa isang maliit na bayan sa labas ng probinsya na lumipat sa Makati para sa trabaho ng walang pamilya sa malapit. At nasa kawalan ng kasama ng unang taon na yon na nagtatrabaho kay Wesley ang maingat na atensyon, ay nagsimulang maging parang isang bagay na hindi ito.
Sinabi niya sa sarili nang higit sa isang beses natitigil siya sa pagsagot sa kanyang mga tawag pagkatapos ng oras ng trabaho at hindi kailanman nagawa hanggang sa ang pagtigil ay nangangahulugan ng pagkawala ng tanging matatag na bagay sa isang lungsod kung saan hindi pa rin niya kilala ng mabuti ang sinuman para tawagan ng hating gabi. Sinabi niya na ipinangako sa kanya ni Wesley ng ilang buwan sa mga bagay na balak niyang iwan ako sa huli, na sa oras na pinayagan niya ang sarili na maniwala sa kanya siya ay buntis, na isolated, na hindi na sigurado kung sino pa ang masasabihan. Ginagawa niya ito, anya ng mahina. Sinasabi niya sa mga tao ng eksakto ng sapat para panatilihin silang gumagalaw sa kanyang direksyon. Tinanong ko siya kung bakit niya sinasabi sa akin ngayon. Tahimik siya ng matagal dahil dapat may nakakaalam ng katotohanan bago pumasok. Sa wakas ay aniya, sa halip na malaman, piraso-piraso sa harap ng audience. Iniisip ko ang nursery na pininturahan niya ang ultrasound na umiyak siya at naiintindihan ko na si Carmela at ako ay binigyan ng mga bersyon ng eksaktong parehong palabas na itinanghal para sa dalawang babae na bawat isa ay akala ay siya lang ang audience. Ang board meeting ay naganap noong Huwebes sa isang glassroom sa ika-14 palapag na amoy sariwang kape at isang bagay na mas malamig sa ilalim nito. Hindi ako kinakailangang dumalo ng personal. Si Josefina ang humawak sa procedural side pero pumunta rin ako. Si Mara ay natutulog sa carrier sa aking dibdib dahil gusto kong makita ni Wesley ng eksakto kung sino ang nakaupo sa kabilang mesa nang sa wakas ay tanungin siya ng kanyang ama na ipaliwanag ang sarili ng malakas. Tinanong ni Pedro si Wesley sa harap ng 6 na board member at 2 outside counsel kung totoo na siya ay nagkaanak ng anak sa isang empleyado habang personal na nagpapatunay sa mga nagpapautang na ang kanyang kalagayan ay stable. Sinabi ni Wesley na ang sitwasyon ay pinangangasiwaan ng pribado. Tinanong ni Pedro kung ang pribado ay kasama ang pag-iwan sa kanyang bagong silang na anak na babae sa silid ng ospital sa harap ng mga nurse na maaaring tandaan ang bawat detalye nito. Wala si Wesley ng sagot doon. Mukha siyang sa unang pagkakataon sa 4 na taon na isang lalaking naubusan ng tamang pangungusap na sasabihin. Pagkatapos ay isang dating kasamahan ni Wesley, isang lalaki na umalis sa kumpanya ng hindi maganda 2 buwan na ang nakalipas pagkatapos ng away tungkol sa bonus na akala niya ay hindi patas na tinanggihan, ay nagpadala kay Josefina ng message thread na matagal na niyang iniimbak dahil sa simpleng sama ng loob. Si Wesley ay nagbibiro ng mga buwan bago na sa sandaling maayos ang sitwasyon. Plano niyang tahimik na maghiwalay kay Carmela sa loob ng 1 taon sa sandaling hindi na mahalaga ang optics. Hindi swerte ang nagbigay sa amin ng thread na iyon. Ito ay ordinaryong, mahuhula ang bunga ng pagtrato sa mga tao bilang disposable at pag-aakala na wala sa kanila ang magkukumpara ng notes o maghihintay ng tamang sandali para gamitin ang kanilang naitago. Nakaupo si Carmela sa pagbabasa na iyon na may mga kamay na patag sa mesa. Nang matapos, tumayo siya, inayos ang kanyang blazer at sinabi ang tanging pangungusap na narinig ko niyang direktang sinabi kay Wesley. Dapat ay sinabi mo lang ang katotohanan sa isang tao. Kahit kanino, kahit 1 beses, bago ito nagkakahalaga ng ganito. Pagkatapos ay lumabas siya. Nahuli ako ni Wesley sa elevator pagkatapos bago ako makarating sa parking garage. Anak sa loob ng buo na kasal para magkaroon ng inheritance priority. At ang wika na iyon ay lumikha ng eksakto kung ano ang tinawag ni Josefina mula sa simula. Isang tunay na succession dispute, hindi automatikong sagot. Ang mga abogado ng Kastilyo ay nag-argumento ng isang interpretasyon. Si Josefina ay nag-argumento ng isa pa. May mga deposisyon, financial disclosures, isang outside mediator na dinala ng partikular para maiwasan ang pagtapon sa korte na gustong iwasan ng pamilya sa halos anumang halaga. At higit sa isang hapon kung saan binabalaan ako ni Josefina na maaari pa ring maging alinman ang resulta. Depende sa aling president na mas nakakumbinsi sa mediator.
Tumagal ito ng halos 4 na buwan kasama ang divorce proceedings bago sa wakas ay naayos ng outside counsel ng board ang bagay sa pamamagitan ng negosasyon sa halip na malinis na ruling. Si Mara ay magkakaroon ng formal inheritance standing bilang tanging anak na ipinanganak sa loob ng kasal sa record, habang ang anak ni Carmela ay mananatili sa labas ng succession structure ng kumpanya nang lubusan isang hiwalay na bagay para kay Wesley na ayusin kung pipiliin niya sa kanyang sariling pribadong kasunduan. Nang walang suporta ng kumpanya, si Wesley ay hindi nakakuha ng tagapagmana. Ginugol niya ang 1 taon sa paglikha ng isang dispute na natapos sa anak na babae na tinanggihan niyang hawakan na naging tanging anak na legal na kinakailangan ng sino man sa pamilyang iyon na bigyan ng suporta. Ang divorce settlement mismo ay tumagal ng parehong 4 na buwan. Hindi ako humingi ng anumang mapaghiganti sa papeles. Hiningi ko ang nararapat. At sa mga shares ni Eli sa likuran ko at isang board na hindi na nagtitiwala ng malaki kay Wesley sa anumang bagay, ang nararapat ay naging higit pa kaysa sa inaasahan namin ng dalawa. Ang custody arrangement, ang tanging bahagi kung saan si Wesley ay unang nagpakita na parang ang lalaking pinakasalan ko. Hiningi niya ang structured visitation at hinayaan ko ang mediator na itakda ang makatwirang termino dahil gusto kong masabi kay Mara ng tapat balang araw na hindi ako ang nagsara ng bawat pinto. Ginamit niya ang 4 sa kanyang unang 6 na nakaschedule na pagbisita, dumating ng late sa 2 at pinutol ang isa para sa work call. Sa unang kaarawan ni Mara, tumigil na siya sa pag-i-schedule. At walang clause, walang mediator, at walang halaga ng pera ang nakapag-ayos sa bahagi sa kanya na nagpasya sa pagpiling iyon 2 oras pagkatapos itong ipanganak. Si Pedro mismo ang lumapit, halos 1 taon pagkatapos ng board meeting at tinanong kung maaari kaming mag-usap ng walang abogado sa kwarto. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa aking bagong bahay. Neutral ground at nakaupo siya sa harap ko, mukha nang mas matanda kaysa sa naalala ko, ang mga kamay na nakabalot sa tasa na hindi niya ininom. Sinabi niya sa isang usapan na tumagal ng higit pa kaysa sa alinman na mayroon ako sa kanya sa aking kasal, na ang kanyang sariling ama ay nagpatakbo ng kanilang pamilya sa parehong paraan, sinusukat ang mga tao sa pamamagitan ng usefulness, sa halip na karakter nagpapanatili ng score, sa halip na pananatiling malapit. Sinabi niya na minsan ay sinabi sa kanya ng kanyang ama nang si Pedro ay bahagya pang mas matanda kaysa kay Wesley ngayon, na ang sentiment ay isang luxury na hindi kayang bayaran ng family business, at naginugol niya ang mga dekada sa paniniwala sa pangungusap na iyon nang hindi kailanman tinanong kung saan talaga ito nagdala sa kanila. Sinabi niya na hindi niya napagtanto kung gaano niya ito ganap na inulit sa sarili niyang anak, hanggang sa mapanood niya si Wesley na lumabas sa silid ng ospital sa halip na patungo sa kanyang anak na babae, at makilala ang eksaktong hugis ng kanyang sariling lamig na tumitingin pabalik sa kanya. Hindi ito isang paghingi ng tawad, hindi sa maraming salita. Ito ay mas malapit sa paliwanag na inihandog ng huli. Para sa katahimikan na sa wakas ay mukhang naunawaan niyang tinulungan niyang itayo ng matagal bago pa ako dumating sa pamilyang iyon. Si Adela ay nagpadala ng isang liham sa parehong oras sa parehong cream na stationery na ginamit niya para sa aming wedding invitations, na sinasabing umaasa siyang maunawaan ko na ang mga bagay ay komplikado. Binasa ko ito ng 2 beses at hindi sumagot. Ang ilang pag-unawa ay isang utang lamang dahil sa wakas ay nagpasya ang isang tao na hingin ito pagkatapos na nagawa na ang pinsala. Lumipat ako ng 2 oras palayo sa isang tahimik na bahay na may bakuran at maple tree na iginigiit ni Mara na pangalanan sa bawat season. Si Odette ay nagmamaneho pataas karamihan ng linggo, pa rin amoy bahagya sa anumang inaayos ng kanyang asawa ng linggong iyon, at hindi pa rin niya ako pinapalampas sa katotohanan na hindi niya pinagkatiwalaan ang kagandahang asal ni Wesley taon bago ako handang pakinggan ito. Si Josefina ang humahawak sa trust paperwork 2 beses sa 1 taon ngayon.
Laging sa ibabaw ng kape, laging sa parehong dry joke tungkol sa kung paano ang 3 linggo ng hindi nasagot na voicemails ay naging ang pinakakapakipakinabang na legal na estratehiya na hindi niya binalak ibigay sa akin. Si Pedro ay nagpapadala ng card sa kaarawan ni Mara ngayon na nilagdaan ng simple na lolo. At noong nakaraang taon ay tinanong niya sa pamamagitan ni Josefina kung maaari siyang bumisita paminsan-minsan sa neutral na termino, walang inaasahan. Sinabi ko oo kadalasan dahil si Mara ay nararapat na alamin mismo kapag mas matanda na siya kung anong uri ng relasyon ang gusto niya sa isang pamilya na ang pangalan ay dala niya at ang kayamanan na sa wakas ay naging legal na sa kanya bago paganap na maunawaan ng kanyang ama kung ano ang nawala niya. Tumawag sa akin si Wesley ng isang beses halos 1 taon pagkatapos ng lahat. Hating gabi, ang kanyang boses ay mas maliit kaysa sa narinig ko kailanman. Wala nang kalmadong awtoridad na natira dito. Tinanong niya kung may paraan pa para maging bahagi ng buhay ni Mara, ang paraan na dapat ay mula sa simula bago pa mangyari ang lahat ng ito. Iniisip ko ang silid ng ospital, ang 2 oras na pinapaniwala niya ako na maaari pa rin niyang piliin kami bago niya desisyunang hindi. Mayroon kang 2 oras, sabi ko sa kanya. Binigyan kita ng buong natitirang buhay pagkatapos niyon para baguhin ang isip at ginugol mo ang bawat piraso nito sa pagsisigurado na hindi mo ginawa. Ibinaba ko at hindi na ako nakarinig mula sa kanya mula noon. Walang card, walang mensahe, kahit sa pamamagitan ni Josefina. Si Mara ay naglalakad na ngayon ng mabilis at medyo walang ingat tulad ng mga toddler kapag desidido na ang buong mundo ay umiiral ng partikular para sa kanila upang galugarin. Mayroon si 2 oras pagkatapos kong manganak. Tiningnan ko ang aking asawa at hiningi sa kanya na hawakan ang aming anak na babae. Hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon sa kanyang maayos na gray na coat. Tinitingnan ito na parang anak ng estranghero na iniwan sa kanyang pintuan. Pagkatapos ay yumuko siya ng malapit na tanging ako lang ang makarinig at binigkas ang mga salitang magtatapos sa aming kasal bago sumikat ang araw. May anak na akong lalaki sa ibang babae. Hindi ko ilalagay ang pangalan ko sa batang ito. Hindi ako umiyak. Hindi ko siya pinag-ulit. Tumingin ako sa mukha ng aking anak na babae, pa rin malambot at rosas at walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay katatapos lang pumili ng iba sa parehong hininga na tinanggihan niya ito. Hinila ko siya ng mas malapit sa aking dibdib at ngumiti ako. Pagkatapos, tandaan mo ang sandaling ito. Bulong ko dahil ito ang huling sandali na makukuha mo mula sa amin. Tumawa siya. Talagang tumawa siya na parang sinabi ko ang isang cute at hindi nakakapinsalang bagay. Isang bagay na sinasabi ng isang pagod na bagong ina bago siya bumalik sa kanyang tamang pag-iisip. Wala siyang ideya na hindi siya kailanman nagtaas ng boses, hindi tinitingnan ng telepono sa hapunan, hindi kailanman ginawa akong parang accessory sa buhay na puno na bago pa ako dumating. Sa unang taon, akala ko nakita ko na ang pinakabihirang bagay, isang mayamang lalaki na pa rin naaalala kung paano maging mabait sa isang babae na walang magagawa para sa kanya. Ang kanyang ina, Adela, ay magalang sa akin sa paraan ng mga taong magalang sa isang bagay na hinihintay nilang mapalitan. Ang kanyang ama, Pedro Castillo, halos hindi nagsasalita sa akin sa mga unang taon. Karaniwang umaalis sa kwarto sa loob ng ilang minuto pagdating ko na may dahilan tungkol sa tawag na kailangan niyang sagutin. Sinasabi ko sa sarili na iyon lang ang kanyang ugali. Lumang pera, lumang asal, lumang katahimikan. Hindi ko pa naiintindihan noon na sa pamilyang iyon, ang katahimikan ay hindi kailanman neutral. Ito ay isang desisyon na ginawa ng maingat at binabalik-balik lamang kapag huminto ito sa pagiging kapakipakinabang. Nagpakasal kami 18 buwan pagkatapos naming magkakilala. Sa isang maliit na seremonya, iginiit ni Wesley na panatilihing simple. Malayo sa ingay ng kumpanya, aniya, habang pinipisil ang aking kamay na parang kaming dalawa ay nagsasabuatan laban sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili.
Naalala ko na nakatayo sa hallway ng munisipyo bago iyon. Inaayos ang kanyang necktie dahil nanginginig ang kanyang mga kamay. At iniisip na ang isang lalaking ganoon kabalisa tungkol sa pagpapakasal sa akin ay hindi maaaring may kakayahang maging kalmadong, sanay na kalupitan na makikita ko 2 taon pagkatapos sa isang silid ng ospital. Mali ako roon. Tulad ng mali ako sa maraming bagay noon, lalo na dahil mahusay siya sa pagsasabi ng mga ito na parang simpleng katotohanan sa halip na maingat na script. Ito ay noong 2 taon ng aming kasal nang una kong marinig ang pangalang Carmela Rosario. Siya ang executive assistant ni Wesley, isang babae na may matalas na maayos na blazer at boses na hindi kailanman tumataas sa kalmadong tono. Nakita ko siya ng 2 beses sa mga event ng kumpanya. Ang pangalawa sa isang hapunan sa holiday, nahuli ko siyang sumulyap kay Wesley sa kabilang kwarto na may ekspresyon na hindi ko mabigyang pangalan noon. Hindi eksaktong guilt, hindi eksaktong pangungulila, isang bagay na mas malapit sa pagkapagod. Sinasabi ko sa sarili na imahinasyon ko lang. Wala akong tunay na dahilan para isipin ang iba. Si Wesley ay pa rin umuuwi karamihan sa gabi. Pa rin naaalala ang aming anibersaryo. Pero sa pagbabalik tanaw, ang maliliit na bagay ay nagsimula na. Mga tawag na sinasagot niya sa driveway sa halip na sa loob ng bahay. Mga biyahe sa negosyo na nadaragdagan ng 1 araw pagkatapos 2 na may mga paliwanag na teknikal na kapanipaniwala at kahit papaano ay hindi kailanman tiyak. Sa tuwing binabanggit ko ang ideya ng mas malaking pamilya balang araw, isang pangatlong anak, mas malaking bahay, siya ay tumatahimik sa paraang mas parang isang lalaking nagkakalkula kung gaano pa katagal niya maiiwasan ang paksa. Napansin ko. Hindi ko lang pinayagan ang sarili na sundan ang pag-iisip hanggang sa katapusan nito. May isang gabi noong unang bahagi ng 2 taon nang umuwi siya pagkatapos ng hating gabi mula sa sinasabi niyang hapunan sa kliyente. At natagpuan ko ang resibo sa bulsa ng kanyang coat kinabukasan para sa restaurant 2 bayan palayo, isang lugar na hindi ko kailanman narinig niyang binanggit, na may petsa 2 oras na mas maaga kaysa sa oras na sinabi niya sa akin na umalis siya. Tinanong ko siya tungkol dito sa almusal, kalahating biro, at pinanood ko siyang gumawa ng paliwanag sa real time. Hapunan sa pagre-retiro ng isang kasamahan, isang mesa na sinalihan niya ng huli, walang dapat tandaan. Naalala ko na iniisip, kahit noon na ang isang lalaking nagsasabi ng katotohanan ay hindi karaniwang nangangailangan ng 3 pangungusap para ipaliwanag ang isang hapunan. Pinakawalan ko pa rin dahil mas madaling pakawalan ang mga bagay kaysa maging uri ng asawa na nagpapanatili ng listahan. Sa parehong holiday dinner na iyon mamaya sa gabi, natagpuan ko ang sarili sa tabi ni Carmela, malapit sa mesa ng inumin, habang si Wesley ay hinila sa usapan tungkol sa quarterly numbers sa kabilang kwarto. Tinanong niya kung paano ang pagpaplano ng nursery dahil nabanggit ko ang pagtatangka para sa sanggol sa ilang tao sa office party noong nakaraang taon. Ito ay isang maliit na ordinaryong tanong. Ang naalala ko ay kung gaano niya ito maingat na tinanong, na parang lumalaktaw siya sa isang bagay na ayaw niyang guluhin at kung gaano niya agad iniwan ang sarili pagkatapos kong sumagot bago pa man ako matapos ang aking pangungusap. Sinasabi ko sa sarili na hindi lang siya sanay sa small talk sa asawa ng boss. Hindi ko na ito naisip muli sa halos 2 taon. Bago ang lahat ng iyon, bago pa lumabas ang pangalan ni Carmela, may 2 taon ng mga appointment sa fertility na hindi namin napag-usapan kahit kanino sa labas ng waiting room ng klinika. Dumalo si Wesley sa bawat isa sa unang taon, hinawakan ang aking kamay sa 2 procedure na hindi nagtagumpay at sinabi sa akin nang higit sa 1 beses na may oras pa kami na mangyayari ito kapag dapat mangyari. Sa pagbabalik tanaw ngayon, iniisip ko kung magkano sa pasensya na iyon ang tunay at kung magkano ang mas madaling gampanan kaysa sa alternatibo. Isang usapan tungkol sa kung siya ba ay pa rin sumusubok sa bawat aspeto ng salitang iyon sa akin. Hindi ko malalaman ng tiyak kung kailan nagsimulang mahati ang kanyang atensyon sa 2 direksyon. Alam ko lang na sa isang lugar sa 2 taon, habang ako ay nagtitrack ng ovulation calendar at tahimik na umiiyak sa parking lot,
Pagkatapos ng mga appointment na walang patutunguhan, isa pang bersyon ng sagot na sinasabi niyang hinihintay niya ay nasimulan na sa ibang lugar na lubusan. Nang sa wakas ay nabuntis ako sa tagsibol ng aming 3 taon, umiyak si Wesley sa ultrasound. Naalala ko ito ng malinaw dahil naging memorya ito na hinawakan ko sa lahat ng sumunod. Pininturahan niya mismo ang nursery sa isang weekend. Pinili niya ang pangalan kasama ko sa loob ng mga buwan. Isang pangalan na sa wakas ay napagkasunduan namin 1 linggo bago ako manganak, Mara. Hindi ko alam noon na si Carmela ay ilang buwan na sa kanyang sariling pagbubuntis. Mula noon ay kailangan kong tanggapin na maaaring hindi ko malalaman ng eksakto kung kailan ito nagsimula. Alam lang na nagpatuloy ito ng matagal at maingat na hindi ko kailanman nahuli ito sa 4 na taon ng pagbibigay pansin sa halos lahat ng iba. Ang hindi ko natutunan hanggang mas matagal pa ay alam ni Pedro ang tungkol sa pagbubuntis sa loob ng mga buwan at binigyan si Wesley ng kanyang sariling ultimatum. Ayusin ang sitwasyon sa isang paraan o iba bago magtipon ang board ng kumpanya para sa year-end review o si Pedro mismo ang magsasabi nito sa kanyang sariling termino sa harap ng mga taong mas mahalaga ang opinyon kay Wesley kaysa sa akin. Ang review na iyon ay na-move up ng 1 beses na at nakaschedule ito para sa linggo pagkatapos ng aking due date. Hindi sinabi sa akin ni Wesley ang alinman sa mga iyon. Nagsimula na lang siyang maubusan ng oras para mapanatiling hindi mag-touch ang 2 hiwalay na buhay. Noong umaga na ako ay nag-labor, si Wesley ay nasa ospital. Hinawakan niya ang aking kamay sa loob ng 11 oras ng contraction, tinuruan ako ng paghinga, pinakain ako ng ice chips nang hindi ko kayang gawin ng iba. At sinabi sa mga nurse ng 2 beses nang walang udyok kung gaano siya excited na sa wakas ay maging ama. Sa pagbabalik tanaw, iniisip ko na may bahagi sa kanya na ibig sabihin iyon sa sandaling iyon, tulad ng aktor na maaaring maging totoo sa isang linya habang sinasabi ito at pa rin lumabas sa stage tungo sa ganap na ibang buhay 5 minutong pagkatapos. Si Mara ay ipinanganak alas 6:47 ng umaga, isang Martes. Umiiyak siya at ang tunog ay puno ng kwarto sa paraang hindi ko pa rin maipaliwanag maliban sa sabihin na parang simula ito ng isang bagay na napakalaki. Hinawakan ko siya sa aking dibdib, pa rin nanginginig at tumingala kay Wesley, naghihintay na abutin niya ito tulad ng ipinangako niya sa loob ng huling 9 na buwan. Hindi niya ito inabot. Lumayo siya patungo sa bintana. Sinasabi ko sa sarili na nasa shock siya. Kaya marahan kong tinanong, gusto mo bang hawakan siya? Hindi, anya, at may isang bagay sa kanyang boses na naging flat na at maingat sa paraang hindi ko pa narinig mula sa kanya noon. Lumabas siya sa hallway ilang minuto pagkatapos at sa half-open na pinto narinig ko ang mga piraso ng tawag na malinaw niyang akala ay hindi ko maririnig. Isang boses ng babae sa kabilang linya, mahigpit at mapilit, at si Wesley ay mababa ang boses. Hindi ganito, hindi sa telepono, bago niya ibaba at tumayo roon nang matagal na may kamay pa rin sa doorframe. Ang hindi ko pa alam ay tumawag si Carmela sa kanya ng 2 beses ng umagang iyon. Ang pangalawa para sabihin na hindi na siya handang manatiling nakatago sa isa pang milestone. Gusto niyang kilalanin ng publiko ang kanilang anak na lalaki bago ang board review, hindi tahimik na i-manage. At sa ilalim niyon, may text na dumating mula sa kanyang ina, 20 minuto na mas maaga, na ipaalam na siya at si Pedro ay papunta na sa ospital para makita ang kanilang bagong apo na babae. Walang indikasyon na alinman sa kanila ay balak magkunwari. Sa pagdating nila ay may iisang apo lang na dapat kilalanin sa taong iyon. Si Wesley ay may mga 1 oras bago pumasok ang sarili niyang mga magulang sa kwartong iyon at magpasya sa kanilang termino sa halip na sa kanya kung paano ito lalabas sa harap ko. Bumalik siya na may bagong suit at naiintindihan ko ngayon na hindi siya nagbibihis para sa usapang gusto niyang gawin. Nagbibihis siya para sa isa na wala na siyang paraan upang iwasan.
2 oras pagkatapos linisan ng mga nurse at tumahimik ang kwarto, bumalik siya na parang lumabas lang siya para magpalit sa isang bagay na mas angkop para sa sasabihin niya. Sinabi niya sa akin tungkol kay Carmela at isang anak na lalaki na pinangalanan sa kanyang lolo. Ipinanganak 4 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga magulang, anya, ay nakilala na ang sanggol at bagaman hindi niya ito sinabi ng direkta, ilang minuto na ang layo mula sa pagpasok sa aking pinto. Kailangan ng aking pamilya ng mail air, aniya na parang nagbabasa siya mula sa memo na isinulat ng iba para sa kanya. Si Carmela ay nagbigay sa kanila ng isa. Hindi ko kikilalanin ang iyong anak na babae bilang Castillo. Gusto kong sabihin sa iyo na sumigaw ako. Hindi. Tiningnan ko ang maliit na natutulog na mukha ng aking anak na babae at may isang bagay sa akin na tumigil at tumalas sa eksaktong parehong oras na parang pinto na sumasara sa malayo. Pinipili mo sila, sabi ko. Hindi tanong. Pinipili ko ang kinabukasan ng aking pamilya, aniya na parang kaming dalawa ay hindi nakatayo sa gitna nito. Ngumiti ako. Nagulat siya. Nakita ko itong nagbago sa kanyang panga. Pagkatapos tandaan mo ang sandaling ito, sabi ko sa kanya. Dahil ito ang huling sandali na makukuha mo mula sa amin. Tumawa siya at lumabas para sagutin ang tawag na kalahati na ang layo pabalik sa anumang buhay na akala niya ay naghihintay sa kanya sa kabilang dulo ng hallway na iyon. Nanatili ako sa ospital na iyon ng 2 gabi pa. Ang karaniwang oras ng pagbawi na inirerekomenda ng doktor ko at pinayagan ko ang sarili na magkaroon ng mga gabing iyon dahil hindi pa ako nagtitiwala sa sarili kong mga binti, lalo na sa aking paghuhukom. Hindi na bumalik si Wesley. Ang kapatid kong babae, Odette, ay nagmaneho ng 4 na oras mula sa probinsya sa sandaling tinawagan ko siya ng unang gabi, dumating bago sumikat ang araw, pa rin sa damit na tinulugan niya. Hindi niya tinanong kung okay ako. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko sa ganoong pagkakasunod at pagkatapos ay kinuha niya ang kontrol hinahawakan si Mara para makatulog ako ng mahaba sa halip na pira-piraso. Mahinahong nakikipagtalo sa nurse tungkol sa schedule ng gamot, sa sakit ko nakaupo sa sulok na upuan sa buong visiting hours na parang balak niyang tumagal nang higit sa sinumang susubok na paalisin ako bago ako handa. Sinabi niya sa akin sa aking sariling kasal, tahimik sa ibabaw ng cake, na si Wesley ay may uri ng kagandahang asal na lumilitaw lamang kapag may nanonood. Tumawa ako noon. Hindi ako tumawa na nakaupo sa silid ng ospital na iyon. Sa wakas ay naiintindihan ng eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin 4 na taon na huli. Siya ang nakaupo sa tabi ng aking kama sa halip na si Wesley. At sa isang lugar sa 2 gabi na iyon, tumigil na ako sa paghihintay na siya ay muling pumasok sa pinto. Ito ay noong 2 gabi nang sa wakas ay sinagot ko ang tawag na ipinagpaliban ko ng 3 linggo mula sa abogado ng estate ng aking yumao na tiyuhin Ili, isang babaeng nagngangalang Josefina Nadar. Namatay si Ili 8 buwan na ang nakalipas, isang retired structural engineer na gumugol ng 40 taon sa pagdidisenyo ng mga buto ng mga gusali na ibang lalaki ang nakakuha ng kredito. Akala ko ang tawag ay routine na papeles. Walang bagay na mahalaga sa tabi ng unang pagbubuntis. Mali ako. Sinabi sa akin ni Josefina mamaya na hindi siya tumawag ng 3 linggo diretso sa isang routine na bagay. Pumunta si Eli sa kanyang opisina 1 taon bago siya namatay nang walang udyok at hiningi na suriin ang isang lumang partnership agreement na hawak pa niya mula sa isang development deal dekada na ang nakalipas isa na naisama sa Castillo Holdings nang lumawak ang kumpanya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang siguraduhin na ang papeles ay pa rin nangangahulugan ng dati. Nakita niya ang isang bagay na nag-alala sa kanya ng sapat para patuloy na tumawag. Isang voting agreement pa rin, aktibo pa rin nakatali na hindi kailanman binuwag ni Eli na nakakonekta sa kanyang 11% na stake sa development arm ng kumpanya. Sinabi niya sa akin na si Eli ay hindi kailanman ganap na nagpaliwanag kung bakit gusto niyang suriin ito. Alam lang na pinagkakatiwalaan niya itong maunawaan nito sa huli, kahit wala na siya para ipaliwanag mismo.
Nagtrabaho siya, kasama niya ng halos 15 taon at sinabi na hindi pa rin niya ganap na naunawaan siya hanggang sa mapanood niya sa real time ang eksaktong proteksyon ng tahimik na paghahanda na iyon. Hindi pa niya alam kung ano ang kakailanganin ko nito. Alam lang niya sa kanyang mga salita na ang ilang mana ay dapat maunawaan bago mo ito kailangan, hindi pagkatapos. Tinanong ko siya mula sa ospital na kama kung ano ang ibig sabihin nito para sa akin ngayon. Ibig sabihin, aniya, may mas malaking sabi ka sa kumpanyang iyon kaysa sa iniisip ng iyong asawa. Hindi ko minadali ang anumang bagay sa paraang sasabihin ko ito para sa epekto. Umuwi muna ako sa bahay na ibinahagi namin ni Wesley ng eksaktong 1 linggo dahil kailangan ko ng pamilyar na lugar para malaman kung ano ang susunod. At dahil ang isang abogado na may sense ay sasabihin sa iyo na huwag gumawa ng permanenteng desisyon 3 araw pagkatapos manganak, hindi rin umuwi si Wesley. Nanatili siya sa bahay ng kanyang mga magulang. At ang tanging kontak ko mula sa kanya sa linggong iyon ay isang solong text na nagtatanong kung may oras na ako para pag-isipan ng mga bagay. Na parang ako ang nangangailangan na muling isaalang-alang ang desisyon na ginawa niya buwan bago pa ako manganak. Tumawag siya ng 1 beses sa linggong iyon sa ika-4 na gabi at halos hindi ko sinagot. Nang sinagot ko, hindi siya nagtanong tungkol kay Mara. Tinanong niya kung nakipag-usap ako sa sinuman sa kumpanya sa tono na malinaw na pinaghihinalaan na niya na ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan na hindi pa ako nagdesisyon ng anumang bagay. Na tama, kahit hindi ang buong larawan. Sinabi niya halos marahan na umaasa siyang mapanatili namin itong civil para sa kapakanan ng lahat. Na parang ang civility ay isang bagay na katatandaan lang niya ngayon na maaaring magkakahalaga sa kanya na mawala ito. Ibinaba ko ng walang sagot at nakaupo ng matagal pagkatapos na may telepono sa kandungan, nakikinig kay Mara na humihinga sa bassinet sa tabi ng kama. Sinusubukang alamin kung aling bersyon niya ang talagang totoo. Ginugol ko ang karamihan ng linggong iyon sa paggawa ng ordinaryong mga bagay na parang kakaiba sa konteksto ng lahat ng iba. Tinitiklop ang maliliit na damit, natututuhan ang ritmo ng mga iyak ng bagong silang, nakatayo sa nursery na pininturahan niya mismo, at hinahaplos ang kamay sa dingding na biglang parang pag-aari ng ibang kasal. Sa ika-5 gabi sa wakas ay binuksan ko ang closet at nagsimulang mag-impake ng tahimik isa-isang drawer, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang pananatili ay tumigil sa pagkakaroon ng saysay sa sandaling pinayagan ko ang sarili na aminin ito. Bumalik si Odette ng weekend na yon para tulungan akong magbuhat ng mga kahon tungo sa isang rental 2 kalye mula sa kanyang bahay. Malapit ng sapat na maaari pa rin siyang dumating ng walang paunawa na may mga grocery at opinyon tungkol sa lahat. Sa pagtatapos ng linggong iyon, si Josefina at ako ay nagdaan sa folder ng maayos sa daylight sa kanyang opisina na may tunay na kape at sapat na oras para magtanong. Ang ibinigay sa akin ng mga shares ni Eli ay hindi kontrol sa kumpanya. Ito ay legal na karapatang humiling ng formal na review ng executive conduct na maaaring ilantad ang Castillo Holdings sa reputational o financial risk sa anumang aktibong financing period. At ang kumpanya ay nasa kalagitnaan ng refinancing ng quarter na iyon, isang katotohanan na walang kinalaman sa swerte at lahat sa uri ng agresibong ekspansyon na itinulak ng ama ni Wesley sa loob ng mga taon. Isang affair na nagbunga ng 2 magkakumpetensyang anak. Isa rito ipinanganak sa empleyado sa panahon ng personal na nilagdaan ni Wesley ang mga pahayag sa mga nagpapautang na naglalarawan ng kanyang stable na personal na kalagayan ay eksaktong uri ng conduct na umiiral ang review na iyon upang mahuli. Isinumiti ko ang kahilingan sa pamamagitan ni Josefina sa simula ng 2 linggo. Lumipat ako ng permanente sa bahay ng parehong linggo tungo sa rental malapit kay Odette kasama si Mara at hinayaan ang proseso ng kumpanya na gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman magagawa mula sa ospital na kama. Pilitin si Wesley na ipaliwanag ang sarili sa mga taong hindi kailanman nangailangan ng aking permiso para magtanong ng mahihirap na tanong.
2 linggo pagkatapos kong isumite bago magtipo ng board, tumawag sa akin si Carmela. Halos hindi ko sinagot. Nang sinagot ko, sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa review sa opisina at gusto niyang sabihin ang isang bagay bago ito maging isang palabas. Mukha siyang pagod sa paraang walang kinalaman sa bagong silang, isang uri ng pagod na kinilala ko dahil dala-dala ko rin ang bersyon nito sa loob ng 4 na taon nang walang pangalan para rito. Sinabi niya na lumaki siyang nag-iisang anak sa isang maliit na bayan sa labas ng probinsya, na lumipat sa Makati para sa trabaho ng walang pamilya sa malapit at nasa kawalan ng kasama ng unang tao na iyon na nagtatrabaho kay Wesley. Ang maingat na atensyon ay nagsimulang maging parang isang bagay na hindi ito. Sinabi niya sa sarili ng higit sa isang beses na titigil siya sa pagsagot sa kanyang mga tawag pagkatapos ng oras ng trabaho at hindi kailanman nagawa hanggang sa ang pagtigil ay nangangahulugan ng pagkawala ng tanging matatag na bagay sa isang lungsod, kung saan hindi pa rin niya kilala ng mabuti ang sinuman para tawagan ng hating gabi. Sinabi niya na ipinangako sa kanya ni Wesley ng ilang buwan sa mga bagay na balak niyang iwan ako sa huli na sa oras na pinayagan niya ang sarili na maniwala sa kanya, siya ay buntis na isolated na hindi na sigurado kung sino pa ang masasabihan. Ginagawa niya ito, aniya ng mahina. Sinasabi niya sa mga tao ng eksakto ng sapat para panatilihin silang gumagalaw sa kanyang direksyon. Tinanong ko siya kung bakit niya sinasabi sa akin ngayon. Tahimik siya ng matagal. Dahil dapat may nakakaalam ng katotohanan bago pumasok, sa wakas ay aniya, sa halip na malaman piraso-piraso sa harap ng audience. Iniisip ko ang nursery na pininturahan niya, ang ultrasound na umiyak siya, at naiintindihan ko na si Carmela at ako ay binigyan ng mga bersyon ng eksaktong parehong palabas na itinanghal para sa 2 babae na bawat isa ay akala ay siya lang ang audience. Ang board meeting ay naganap noong Huwebes sa isang glass room sa ika-14 palapag na amoy, sariwang kape at isang bagay na mas malamig sa ilalim nito. Hindi ako kinakailangang dumalo ng personal. Si Josefina ang humawak sa procedural side pero pumunta rin ako. Si Mara ay natutulog sa carrier sa aking dibdib dahil gusto kong makita ni Wesley ng eksakto kung sino ang nakaupo sa kabilang mesa nang sa wakas ay tanungin siya ng kanyang ama na ipaliwanag ang sarili ng malakas. Tinanong ni Pedro si Wesley sa harap ng 6 na board member at 2 outside counsel kung totoo na siya ay nagkaanak ng anak sa isang empleyado habang personal na nagpapatunay sa mga nagpapautang na ang kanyang kalagayan ay stable. Sinabi ni Wesley na ang sitwasyon ay pinangangasiwaan ng pribado. Tinanong ni Pedro kung ang pribado ay kasama ang pag-iwan sa kanyang bagong silang na anak na babae sa silid ng ospital sa harap ng mga nurse na maaaring tandaan ang bawat detalye nito. Wala si Wesley nang sagot doon. Mukha siyang sa unang pagkakataon sa 4 na taon na isang lalaking naubusan ng tamang pangungusap na sasabihin. Pagkatapos ay isang dating kasamahan ni Wesley, isang lalaki na umalis sa kumpanya ng hindi maganda 2 buwan na ang nakalipas pagkatapos ng away tungkol sa bonus na akala niya ay hindi patas na tinanggihan, ay nagpadala kay Josefina ng message thread na matagal na niyang iniimbak dahil sa simpleng sama ng loob. Si Wesley ay nagbibiro ng mga buwan bago na sa sandaling maayos ang sitwasyon. Plano niyang tahimik na maghiwalay kay Carmela sa loob ng 1 taon sa sandaling hindi na mahalaga ang optics. Hindi swerte ang nagbigay sa amin ng thread na iyon. Ito ay ordinaryong mahuhula ang bunga ng pagtrato sa mga tao bilang disposable at pag-aakala na wala sa kanila ang magkukumpara ng notes o maghihintay ng tamang sandali para gamitin ang kanilang naitago. Nakaupo si Carmela sa pagbabasa na iyon na may mga kamay na patag sa mesa. Nang matapos, tumayo siya, inayos ang kanyang blazer at sinabi ang tanging pangungusap na narinig ko niyang direktang sinabi kay Wesley. Dapat ay sinabi mo lang ang katotohanan sa isang tao. Kahit kanino, kahit isang beses, bago ito nagkakahalaga ng ganito. Pagkatapos ay lumabas siya. Nahuli ako ni Wesley sa elevator pagkatapos bago ako makarating sa parking garage. Mukha siyang mas maliit sa mirrored box na iyon kaysa sa nakita ko sa 4 na taon ng kasal.
Ang kanyang panga ay gumagalaw na parang sinusubukan niyang hanapin ang bersyon ng sarili na maaari pa ring magsalita palabas ng kwarto. Plinano mo ito? Anya. Hindi eksaktong tanong. Parang kailangan niyang ito ay kasalanan ko sa halip na sa kanya. Hindi ko kailangang magplano ng anumang bagay. Sinabi ko sa kanya, itinigil ko lang ang pagsasakop para sa iyo sa sandaling tumigil kang magkunwari. Bumukas ang mga pinto bago siya makasagot at lumabas ako sa parking garage na may anak na babae na natutulog sa aking dibdib. At hindi ako lumingon para tingnan kung sumunod siya. Ang sumunod ay hindi isang malinis na legal na tagumpay na ibinigay sa akin ng lumang family clause tulad ng maaaring naisip ko. Ang trust language na isinulat ng henerasyon ni Eli Decada na ang nakalipas ay nangangailangan na ang sinumang tagapagmana ay ipanganak sa loob ng buo na kasal para magkaroon ng inheritance priority. At ang wika na iyon ay lumikha ng eksakto kung ano ang tinawag ni Josefina mula sa simula. Isang tunay na succession dispute, hindi automatikong sagot. Ang mga abogado ng Kastilyo ay nag-argumento ng isang interpretasyon. Si Josefina ay nag-argumento ng isa pa. May mga deposisyon, financial disclosures, isang outside mediator na dinala ng partikular para maiwasan ang pagtapon sa korte na gustong iwasan ng pamilya sa halos anumang halaga. At higit sa isang hapon kung saan binabalaan ako ni Josefina na maaari pa ring maging alinman ang resulta, depende sa aling president na mas nakakumbinsi sa mediator. Tumagal ito ng halos 4 na buwan kasama ang divorce proceedings, bago sa wakas ay naayos ng outside counsel ng board ang bagay sa pamamagitan ng negosasyon sa halip na malinis na ruling. Si Mara ay magkakaroon ng formal inheritance standing bilang tanging anak na ipinanganak sa loob ng kasal sa record, habang ang anak ni Carmela ay mananatili sa labas ng succession structure ng kumpanya ng lubusan, isang hiwalay na bagay para kay Wesley na ayusin kung pipiliin niya. Nang walang suporta ng kumpanya, si Wesley ay hindi nakakuha ng tagapagmana. Ginugol niya ang 1 taon sa paglikha ng isang dispute na natapos sa anak na babae na tinanggihan niyang hawakan, na naging tanging anak na legal na kinakailangan ng sinuman sa pamilyang iyon na bigyan ng suporta. Ang divorce settlement mismo ay tumagal ng parehong 4 na buwan. Hindi ako humingi ng anumang mapaghiganti sa papeles. Hiningi ko ang nararapat. At sa mga shares ni Eli sa likuran ko at isang board na hindi na nagtitiwala ng malaki kay Wesley sa anumang bagay, ang nararapat ay naging higit pa kaysa sa inaasahan namin ng dalawa. Ang custody arrangement ang tanging bahagi kung saan si Wesley ay unang nagpakita na parang ang lalaking pinakasalan ko. Hiningi niya ang structured visitation at hinayaan ko ang mediator na itakda ang makatwirang termino dahil gusto kong masabi kay Mara ng tapat balang araw na hindi ako ang nagsara ng bawat pinto. Ginamit niya ang 4 sa kanyang unang 6 na nakaschedule na pagbisita, dumating ng late sa 2 at pinutol ang isa para sa work call. Sa unang kaarawan ni Mara, tumigil na siya sa pag-i-schedule. At walang clause, walang mediator, at walang halaga ng pera ang nakapag-ayos sa bahagi sa kanya na nagpasya sa pagpiling iyon 2 oras pagkatapos itong ipanganak. Si Pedro mismo ang lumapit, halos 1 taon pagkatapos ng board meeting, at tinanong kung maaari kaming mag-usap ng walang abogado sa kwarto. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa aking bagong bahay. Neutral ground, at nakaupo siya sa harap ko, mukha nang mas matanda kaysa sa naalala ko, ang mga kamay na nakabalot sa tasa na hindi niya ininom. Sinabi niya sa isang usapan na tumagal ng higit pa kaysa sa alinman na mayroon ako sa kanya sa aking kasal, na ang kanyang sariling ama ay nagpatakbo ng kanilang pamilya sa parehong paraan, sinusukat ang mga tao sa pamamagitan ng usefulness sa halip na karakter, nagpapanatili ng score sa halip na pananatiling malapit. Sinabi niya na minsan ay sinabi sa kanya ng kanyang ama nang si Pedro ay bahagya pang mas matanda kaysa kay Wesley ngayon, na ang sentiment ay isang luxury na hindi kayang bayaran ng family business at na ginugol niya ang mga dekada sa paniniwala sa pangungusap na iyon nang hindi kailanman tinanong kung saan talaga ito nagdala sa kanila.
Sinabi niya na hindi niya napagtanto kung gaano niya ito ganap na inulit sa sarili niyang anak hanggang sa mapanood niya si Wesley na lumabas sa silid ng ospital sa halip na patungo sa kanyang anak na babae at makilala ang eksaktong hugis ng kanyang sariling lamig na tumitingin pabalik sa kanya. Hindi ito isang paghingi ng tawad, hindi sa maraming salita. Ito ay mas malapit sa paliwanag na inihandog ng huli. Para sa katahimikan na sa wakas ay mukhang naunawaan niyang tinulungan niyang itayo ng matagal bago pa ako dumating sa pamilyang iyon. Si Adela ay nagpadala ng isang liham sa parehong oras sa parehong cream na stationery na ginamit niya para sa aming wedding invitations, na sinasabing umaasa siyang maunawaan ko na ang mga bagay ay komplikado. Binasa ko ito ng 2 beses at hindi sumagot. Ang ilang pag-unawa ay isang utang lamang dahil sa wakas ay nagpasya ang isang tao na hingin ito pagkatapos na nagawa na ang pinsala. Lumipat ako ng 2 oras palayo sa isang tahimik na bahay na may bakuran at maple tree na iginigiit ni Mara na pangalanan sa bawat season. Si Odette ay nagmamaneho pataas karamihan ng linggo, parin amoy bahagya sa anumang inaayos ng kanyang asawa ng linggong iyon. At hindi pa rin niya ako pinapalampas sa katotohanan na hindi niya pinagkatiwalaan ang kagandahang asal ni Wesley taon bago ako handang pakinggan ito. Si Josefina ang humahawak sa trust paperwork 2 beses sa isang taon ngayon. Laging sa ibabaw ng kape, laging sa parehong dry joke tungkol sa kung paano ang 3 linggo ng hindi nasagot na voicemails ay naging ang pinakakapakipakinabang na legal na estratehiya na hindi niya binalak ibigay sa akin. Si Pedro ay nagpapadala ng card sa kaarawan ni Mara ngayon na nilagdaan ng simple na lolo. At noong nakaraang taon ay tinanong niya sa pamamagitan ni Josefina kung maaari siyang bumisita paminsan-minsan sa neutral na termino, walang inaasahan. Sinabi ko kadalasan dahil si Mara ay nararapat na alamin mismo kapag mas matanda na siya kung anong uri ng relasyon ang gusto niya sa isang pamilya na ang pangalan ay dala niya. At ang kayamanan na sa wakas ay naging legal na sa kanya, bago pa ganap na maunawaan ng kanyang ama kung ano ang nawala niya. Tumawag sa akin si Wesley ng 1 beses halos 1 taon pagkatapos ng lahat. Hating gabi, ang kanyang boses ay mas maliit kaysa sa narinig ko kailanman. Wala nang kalmadong awtoridad na natira dito. Tinanong niya kung may paraan pa para maging bahagi ng buhay ni Mara, ang paraan na dapat ay mula sa simula bago pa mangyari ang lahat ng ito. Iniisip ko ang silid ng ospital, ang 2 oras na pinapaniwala niya ako na maaari pa rin niyang piliin kami bago niya desisyonang hindi. Mayroon kang 2 oras, sabi ko sa kanya. Binigyan kita ng buong natitirang buhay pagkatapos niyon para baguhin ang isip at ginugol mo ang bawat piraso nito sa pagsisigurado na hindi mo ginawa. Ibinaba ko at hindi na ako nakarinig mula sa kanya mula noon. Walang card, walang mensahe, kahit sa pamamagitan ni Josefina. Si Mara ay naglalakad na ngayon ng mabilis at medyo walang ingat tulad ng mga toddler kapag desidido na ang buong mundo ay umiiral ng partikular para sa kanila upang galugarin. Mayroon siyang bibig ko at ang matigas na baba ng iba. At nagsimula na siyang magtanong sa fragmented na paraan ng 2 taong gulang na nagtatanong ng anumang bagay kung nasaan ang kanyang ama. Hindi pa ako nakakahanap ng tamang mga salita. Sa tingin ko, walang bersyon ng katotohanan na magkakasya ng maayos sa bokabularyo ng isang toddler. Kaya, sa ngayon, sinasabi ko sa kanya na malayo siya at hinahayaan kong iyon ay sapat, alam na may mas mahirap na usapan na naghihintay sa amin sa daan. Isa na tinatanggihan kong gawin bago siya talagang handa na pakinggan ito. Iniisip ko ang silid ng ospital na iyon nang higit pa sa dapat ko marahil dahil sa kung gaano ito kalayo ngayon. Hindi ang kalupitan nito. Kahit ang 2 oras mismo, kundi ang eksaktong sandali bago ako ngumiti. Ang half second kung saan maaari akong pumili na masira. At may isang bagay sa akin, mas tahimik kaysa galit at mas matatag kaysa lungkot, na nagdesisyong hindi. Hindi ko eksaktong alam kung saan nanggaling ang katatagan na yon. Marahil ito ay ang pasensya ni Eli na naghihintay sa retired linebacker. Mga 15 segundo lang bago ang lalaking si Dante Mercado,
na naniniwala sa buong buhay niya na mapapangusapan niya ang sentro ng anumang silid, ay natagpuan ng sarili na inilalabas patungo sa flap ng tent na parang lalaking sa wakas ay natuklasan na may mga kwentong hindi kayang talunin ng charm. Lumiko siya ng isang beses sa entrance at tumingin pabalik sa akin. "Akala mo ba ibig sabihin nito ay nanalo ka?" sabi niya. Nakatayo ako roon sa dark green dress ko, matatag ang mga kamay sa tagiliran, at natanto ng buong buo na wala akong interes na sagutin ang tanong tulad ng gagawin ng nakababatang sarili ko. Hindi ko kailangan na malaman niya kung naramdaman ko ang tagumpay. Kailangan kong maintindihan niya ang isang bagay na mas nakakahiya. Huminto ito sa pagiging tungkol sa panalo noong araw na pinili mong gawing kolateral ang buhay ko, sabi ko. Ang tanging pagkakaiba ngayon ay alam na rin ito ng lahat. Tinitigan niya ako. Tapos hinawakan ni Noah ang siko niya. Bumukas ang flap ng tent at nawala si Dante. Walang palakpak na sumunod. Bihirang maayos ang totoong buhay. Huminga ang mga tao. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Silly sa balikat ni Noah dahil kasal pa rin ito ni Silly at may partikular na kalupitan sa pagpili ng family truth sa pinakamasayang araw mo para maging publiko. Lumakad si Greg sa sahig at mahinang nagsalita sa band leader na tumango at ginabayan ang mga musikero patungo sa mas mabagal na kanta, hindi para burahin ang nangyari, kundi para bigyan ang silid ng lugar para ilagay ang pulso nito. Naiwan si Vina sa kinalalagyan niya, biglang mukhang mas maliit nang walang si Dante na kalabanin. Lumakad ako patungo sa kanya bago ko pa lubusang mapagpasyahan. Itinaas niya ang baba na parang inasahan niyang sampalin ko siya. Hindi ko ginawa. "Bakit ngayon?" tanong ko. Napuno ang mga mata niya pero hindi tumulo. Dahil tinanong ako ng counselor ko kung ano ang pagkakaiba ng remorse at self-pity, sabi niya. At natanto ko na ilang taon ko ng pinagkakamalang dalawa. Hindi sapat iyon para ayusin ang kahit ano. Hindi rin sapat para patawarin. Pero tapat ito at natutunan ko ng igalang ang katapatan kahit dumating ito ng huli para maging kapaki-pakinabang. Lumapit si Helena sa amin ng dahan-dahan, hawak ang kamay ni Luz. Mukha ang dating biyenan ko ay 10 taon na mas matanda kaysa sa tanghalian sa hotel at kahit papaano ay mas matatag din na parang nasunog na ng lungkot ang huling denial niya. "May utang na loob akong paumanhin na dapat ay ginawa ko na noon," sabi niya sa akin. Hinayaan ko ang sarili kong maniwala sa kahinaan kung saan may gutom. At mas masahol pa, nagduda ako sa maling tao. Tiningnan ko siya ng matagal. May mga paumanhin na humihingi ng absolusyon at may mga paumanhin na inilalagay lang ang katotohanan kung saan dapat ito mula pa noon. Ito ang pangalawa. "Alam ko," sabi ko, "iyon lang ang maibibigay ko. Sa pagkakataong iyon, sapat na." Hinila ni Luz ang kamay ko. "Mommy, malungkot ka ba?" Binuksan ng tanong na yon ang isang bagay sa akin. Hindi sugat sa pagkakataong ito, kundi ang matigas na shell sa paligid nito. Lumuhod ako para magkatapat ang mga mata namin. "Hindi anak," sabi ko habang inayos ang curl sa pisngi niya. "Okay ako." Totoo iyon sa paraang hindi pa ito matagal na panahon. Ilang buwan pagkatapos, tumawag si Lydia para sabihin na ang mga record na ibinigay ni Vina ay ginawa ng eksakto ang inasahan niya. Nasubwena ang business accounts ni Dante. Nag-file ng civil claims ang mga advisor ni Helena. May usapan tungkol sa criminal exposure na may kinalaman sa wire fraud at fiduciary misconduct kung magtutugma ang mga numero tulad ng iminumungkahi ng preliminary review. Pumasok si Vina sa formal cooperation agreement. Hindi na ako nagtanong ng bawat update pagkatapos nyon. May mga pagtatapos na hindi mo kailangang panoorin frame by frame kapag sa wakas ay pumili na ng panig ang katotohanan. Ikinasal ako kay Greg sa maliit na seremonya sa sumunod na tagsibol sa hardin ng nanay ko sa ilalim ng puno kung saan minsan nagbitin ng porch swing ang tatay ko. Nagkalat si Luz ng petals nang may solemn concentration ng batang gumagawa ng sagradong gawain. Umiiyak si Celie bago pa magsimula ang vows. Nagdala si Helena ng lemon bars at hindi binanggit ang wedding tent. Sa tag-araw, naibenta ang townhouse ko.
Lumipat ako sa bahay ni Greg sa labas ng Maynila kung saan nagpasya na si Luz na kailangan ng mas maraming shelves ang side ko ng closet at kung saan laban sa lahat ng posibilidad nakaligtas ang basil plant sa paglipat. Hindi naging perpekto ang buhay pagkatapos nyon. Bihirang maging perpekto ang mga pamilya. May mga gabi pa rin si Luz na sobrang namimiss si Clara kaya umiiyak siya sa shirt ko hanggang mabasa ang kwelyo. May mga tahimik na lugar pa rin si Greg na dala ang lungkot. May mga umaga pa rin ako na maaaring abutin ng isang lumang kanta o amoy ng pabango ni Vina sa isang estranghero sa grocery. Pero huminto na ang sakit sa pagiging sentro ng kwento. Isang gabi, halos isang taon pagkatapos ng kasal ni Selly, nakatayo ako sa harap ng kalan na gumagawa ng grilled cheese habang nakaupo si Luz sa counter na nagkukulay ng prinsesa na may gavel ng huwes. Ang pinakabagong artistic theory niya tungkol sa propesyon ng asawa ko. Nang tumingala siya at sabihin ng may ordinaryong katiyakan, "Mommy, pwede ko bang makuha ulit ang yellow crayon?" Ganito lang. Walang fanfare, walang luha, walang milestone speech. Ibinigay ko ito sa kanya at sinabi, "Kung ipapangako mo na hindi mo kukulayan ang court files ni Daddy." Ngumiti siya ng malawak, walang pangako. Mula sa pintuan, tumawa si Greg. Minsan, tinatanong ako ng mga tao, kadalasan pagkatapos marinig ang ilang bersyon ng kwento sa pamamagitan ng family grapevine, kung kasiya siya ba ang makita si Dante na mapahiya sa kasal na iyon. Ang tapat na sagot ay oo, pero hindi sa mga dahilan na inaasahan nila. Hindi dahil nagdusa siya. Kasiya siya dahil sa wakas ay nakita ng silid ang dala ko ng mag-isa. Dahil ang kasinungalingan na minsan pinagpilitang mabuhay ako ay hindi na makakaligtas sa liwanag ng araw. Dahil 5 taon pagkatapos, tingnan ako ni Dante sa mata at sabihin na ang pag-iwan sa akin ay pinakamagandang desisyon niya. Kailangan niyang tumayo sa gitna ng buhay na muling itinayo ko nang wala siya at panoorin ang lahat ng mahahalagang bagay na pumili sa akin pa rin. Kung kailanman kailangan mong umalis ng tahimik habang may mas malakas na muling sumulat ng kwento, sana tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi pagsuko. Ang oras ay hindi pagkatalo. At may pasensya ang katotohanan sa paghahanap ng silid kung saan ito nararapat. Kung nanatili sa iyo ang kwentong ito, gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig o kung kailanman kailangan mong muling itayo pagkatapos isipin ng isang tao na lubusan ka ng sinira. Ibinabahagi natin ang mga kwentong ito araw-araw. Mga kwento tungkol sa pagtataksil, pangalawang pagkakataon, pamilya, at uri ng lakas na hindi laging mukhang dramatiko mula sa labas. Kaya kung gusto mo pa, mag-subscribe at manatili sa amin. Marami pang paglalakbay na kailangang tahakin ng magkasama.